Ito nga pala mga ka-farmers yung tanim kong ampalaya na mahigit na po isang buwan, no? So kaka-isang buwan lang ito. So ayan, umabot na po sa taas yung kanyang mga baging. So hindi pa rin ako nakapagbalag. Dahil nga po mga ka-farmers, grabe talaga yung schedule ko po ngayon sa gulay at meron din po sa palay. So bali ano, sunod-sunod po kasi yung taniman ko ng palay. So bali halos lahat po ay dry seeding, no, dahil nga po ay di pa kasi tuloy-tuloy yung ulan. So bali dito ngayon mga farmers sa Aing Ampalaya ay nag-grass cutter po ako. So ito na po yung kanyang unang bunga, yan, no. Galaxy Max po yan. 7 plat lang pa kasi ito mga ka-farmers, no. Yung plano ko kasi dito, kalahati po yung Mistisa at saka kalahati rin po yung Galaxy Max. Yun nga lang, nung pagtanim ko, nung unang tanim mga ka-farmers ay namatay. So dinirect seeding ko po kasi. So tapos another ako bumili ng binhi ng, so yung inulit ko ay Mistisa na po siya mga ka-farmers. Yun nga lang, pagkatanim ko dry seeding pa rin, so same pa rin po yung nangyari, kinakain pa rin po ng insekto yung pagkalabas niya po kasi sa lupa. So kinakain na po kaagad ng insekto, kaya pinuputol na nila. Kaya yung iba dito ay yung ginawa ko, ipinunla ko na lang, no, ipinunla ko. Kaya nangyari dito mga farmers, hindi po sabay-sabay yung kanilang yung pagkatanim ko, tulad po nito. Yan, Mistisa po yan mga ka-farmers. So yung iba naman dyan ay Galaxy Max. So tulad po dito, nangyari po dito mga ka-farmers sa isang plat talaga. So binilang ko kasi yung isang plat nito, mahigit 30 seeds. So yung nangyari sa isang plat na to, parang 5 puno lang yung nabuhay. So yung binhi na ipinunla ko kulang din. So yung ginawa ko dito, tinamnan ko, dyan wala, tapos dito meron na naman. So parang alternate lang po siya mga ka-farmers, no. So yung iba naman, kung mapapansin natin, yung kanyang mga tubo ay sunod-sunod. So yan naman po yung nakasurvive mga ka-farmers. Marami na po siyang mga bunga, yan, no, maliliit na bunga, yan. So may mga malalaki na rin. So hindi pa rin ako dito nakapag selection, no. Siguro Friday pwede na. So araw po kasi ngayon ng Miyerkules. So ito naman mga ka-farmers yung mas nauna kong nag-grass cutter. So nauna lang po ito ng 2 araw. So dahil nga po ay hindi ako makapokus sa isang trabaho, dahil marami yung ginagawa ko, yung nakaschedule sa mga trabaho ko. Kaya hindi ko po ito matapos-tapos kasi panay po yung lipat ko sa ibang ginagawa ko. Kaya ngayon wala pa rin itong balag sa taas mga ka-farmers, no. Yan, no. Aakyat na po sana ito sa pinaka-atip niya o pinaka-bubong. So ngayon wala pa. So ayan, papakita ko po sa inyo mga ka-farmers yung damo kung gaano katataas yung hindi ko po nag-grass cutter. So yun dito kanina sobrang tataas yung mga ka-farmers, no. Ito naman ay Mistisa na po yan. Ano, Mistisa na po yan mga ka-farmers. So yung bilang ko po kasi nito, mahigit 200 kapuno nga po sana. Kaya lang nung marami itong namatay, halos na nga lahati, siguro mahigit 100 na lang po ito kapuno. So hindi na po ako nag-ulit mga ka-farmers, no, dahil wala na. Parang ano na rin ako dahil panay po yung kasi yung ng insekto. So sayang yung bakante niya. So yan ko lang kung ano naman yung magiging plano ko po dito. So ito namatay yung sa kanya dahil siguro dinaanan po yan ng mabait, no. Alam niyo na mga ka-farmers. Ayan, no. Ito po yung itsura mga ka-farmers ng hindi po na grass cutter, oh. Ayan, no. Sobrang natataas po ng damo. Yan, no. Pwede po yan, tanggalin din pakain sa baka. Yun nga lang, nagmamadali na tayo kaya kailangan itong i-grass cutter siya mga ka-farmers. So ayan, ito naman po yung sitaw ko. Ayan, no.
So unti-unti na rin po itong namumulaklak mga ka-farmers. So bali yung tanim ko kasi dito, magkarugtong pa ito. 7 plat na ampalaya. So 6 na plat po yung sitaw, yung kasunod na po ay pipino. Ano. So malapit na rin po yan siya mga ka-farmers. So may mga lumalabas na rin po na bunga. So ito lang yung problema ko, yung damo. So buti na lang at may grass cutter. So yung isang grass cutter ko doon nasira. Ayusin pa. So pasalamat ako mga ka-farmers dahil yung isa kong grass cutter. So binigay ko po yan sa kumpare ko. Inayos niya. So umandar siya at nagamit pa, kaya yun po yung hiniram ko. So dahil meron din po kasi isang bagong grass cutter, so hiniram ko lang po muna yung binigay ko po sa kanya na grass cutter na inayos niya. So bali ako pa rin naman yung gumamit ng binigay ko sa kanya. So okay lang yun. So ayan, shoutout sa iyo pre. Tagay ta kon may chimpo pre Ronas Baldomino sa Maradyona. Ayan, mayroon din po siya mga ka-farmers na mga gulay doon, lalo na po yung mga talong. Malawak po yung tanim niyang talong. Mas malawak po sa akin. So malawak nga po yung area ko. Yun nga lang, sari-sari po yung tanim ko mga ka-farmers, no. Siya naman nag-focus pa kasi siya sa talong. So magkatabi lang po ito nung talong ko na niraton. Yun nga lang nilapa na rin po ng damo. Ayan, no. Ito po yung niraton ko. Maganda na po sana mga farmers yung kanyang mga talbos, at namumulaklak na. Ayan yung makikita yung damo na yan. So andyan naman po yung bago kong tanim. Ayan, papunta dun sa taas. Andyan naman sili, labuyo at saka yung panigang. So yun lang po mga farmers, no. Sa mga subscriber ko at saka yung mga nag-aabang sa mga bago kong videos. So pasensya na po sa inyo kung hindi po ako makapag-update dahil nga solo pa ako ngayon mga ka-farmers, no. Wala akong kasama sa pagtatrabaho. Kung gustuin ko man na mag-update mga ka-farmers at maggawa po ng mga content patungkol po sa pag-aalaga ng gulay, so minsan naisip ko po hindi ko na po magagawa dahil nga nagrarambol na po yung laman ng utak ko kung ano-ano na po yung inintindi ko. So kaya pasensya na po sa inyo, no. So hindi ako makapag-update, halos hindi rin po ako makapag-share sa mga patungkol po dito sa aking mga gulay. So yan yung 2 beses na po ako dito nag-abono mga farmers ng Triple 14 at Omega ng Agronica. Yun na po yung gamit kong abono ngayon mga ka-farmers. So Omega yung first time ko po mag-abono ng Omega sa ampalaya. Hinalo ko po sa Triple 14. So bali natuto na rin po ako kasi mga ka-farmers nung nakaraan kasing tagulan, hindi ko po tinatanggal yung urea sa kahit ano ko mang pananim tulad po nitong ampalaya. So ngayon hindi na po ako naglalagay ng urea dahil nga po tag-ulan. Dahil nung nakaraan pong taon na nagtanim po ako ng ampalaya, nagmi-mix po ako ng urea sa Triple 14. So mabilis po tamaan ng punggos yung aking ampalaya. Mabilis po magdilaw po yung kanyang mga daon dahil nga po sa sobrang nitrogen, dahil panay rin po yung ulan. So ngayon halos mas mataas na po yung potassium sa nitrogen. So control na lang po, maintain na lang po mga ka-farmers, no. So yun po isang sa katagalan ko nagtatanim, yun isa na rin po yung natutunan ko na bawas-bawas po sa nitrogen kapag tag-ulan po yung panahon. So yan lang po mga ka-farmers, update ko na lang po ulit kayo sa susunod dahil kailangan din ko po kasi tapusin pa yung ginagawa ko.